Master Jet, meron pa ring empty mass dito sa amin. Safe pa rin bang mag-renew ng loan doon? Kasi may mga kasamahan ako na naka-renew sila ng account sa empty mass. So, for the information of everyone, safe pa naman itong empty mass, no? Hindi po kasali yung empty mass doon sa nirevoke ng DepEd. MTSLA po yung nirevoke, no? Ito yung Manila Teachers Savings and Loans Association. Yun po ang nirevoke ng DepEd, yung accreditation. Pero si empty mass ay mayroon po siyang sariling accreditation with DepEd at ito ay active pa rin po. Kaya kung kayo po ay gusto mag-renew, ay wala naman pong problema, makakadidak pa rin po yun through salary deduction. Kasi nga, mayroon silang outstanding na accreditation with the Department of Education. So, wala pong problema. Ang concern po dito is kapag kayo ay nagre-renew ng loan, hindi lamang po sa empty mass, kundi maging sa lahat ng mga PLIs, ay siguraduhin po ninyo na aware kayo sa mga pangyayari at especially doon po sa mga madalas na nirereklamo ng ilang mga borrowers tungkol sa isa pong PLI. No, dapat aware po kayo doon para at least ay hindi po kayo magsisisi na kayo po ay nag-renew ng inyong loan sa kanila. Madalas po sa mga nababasa nating komento tungkol sa mga lending institutions ay yun po mga issue tungkol sa pamimigay ng statement of account, tungkol sa pagpapa-buyout, tungkol sa pagtanggap ng mga advance payment, o kaya yung uri ng customer service na nabibigay nila sa kanila pong mga customer or sa inyo po, sa atin bilang kanila mga borrower. Tayo po as borrowers, personnel ng DepEd, ay dapat po nating na-orient yung sarili natin doon po sa mga madalas na reklamo na mga ibang borrowers doon sa mga particular na PLIs, no? Kapag sa tingin po natin ay legit ang mga issues, no, tulad po ng mga concerns sa ayaw pagbibigay ng SOA, sa mga ayaw pagtanggap ng mga advance payment, ayaw magpapa-buyout, or ganun po ng mga issues sa kahit anuman pong PLI, ay dapat tingnan po natin bago po tayo magdesisyon na talagang mag-renew ng ating loans doon po sa kanila. Kasi at the end of the day, kapag nakapag-renew na po kayo, ay para bang kayo na po yung mamumroblema dyan, no? At still outstanding yung account ninyo doon sa kanila. May mga problema po kasi na hindi tumatanggap ng mga advance payment, no? So ang ibig sabihin po nun, ayaw nila na bayaran mo in advance yung utang, so talagang hintayin mo until sa katapusan ng term ng inyo pong loan. So what if kakarenew mo pa lamang at 5 years yung term? So it means 5 years kang magtiis sa isang PLI. So hindi lamang po ito applicable sa isang particular na PLI, kundi sa lahat po ng mga private lending institutions kung saan po tayo madalas na umuutang. So, dapat tingnan po nating maigi yun at doon po tayo mag-renew ng ating mga loans, o kaya ay doon po tayo umutang sa mga PLIs na napagkakatiwalaan po natin, and we believe na hindi po tayo mamumroblema sa kanila at maganda po yung kanilang pakikitungo sa atin bilang kanila pong mga customer at mga borrowers. So yun po ay ilan sa mga bagay na dapat po nating tingnan at pag-isipan din po bago tayo magdesisyon ng pag-renew ng ating loan. Pero sa isyong ito, sa tanong na ito, wala pong problema kung kayo po ay gusto mag-renew sa MTMAS dahil active po yung kanilang accreditation sa DepEd. Sila pa rin po ay legitimate na allowed mag-offer ng loans sa mga DepEd personnel na ang monthly amortization ay nakadidak mula sa atin pong monthly salary.